Hindi sinasadya kung naging isang third-rate villain sa isang laro. Ang pangalan ng karakter ay si Ed Roth Taylor. Dahil nasaktan ko ang prinsesa ng Imperial, tinanggihan ako ng aking pamilya. Wala pang kalahating araw, sinipa ako ng mga tao ng Roth Taylor. Ang mga nanunood ay hindi nagpakita ng pakikiramay, sa halip, nasisiyahan sila, na iniisip na ang isang tulad ni Ed ay isang kahihiyan sa mga maharlika. Anong kakila-kilabot na tadhana? Sa buhay na ito, naglalakad ako sa manipis na yelo, hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na labis na mali, ngunit natapos ako sa kahihinatnan na ito. Pumasok ako sa isang laro. Batay sa Magic School na Sylvania Academy, mula sa aking paboritong laro, The Failed Swordsman of Sylvania. Karaniwan, kapag nakapasok ka sa isang laro sa loob ng mga webtoon, nagtataglay ka ng mga mahahalagang karakter sa laro. Gayunpaman, sa lahat ng mga posibilidad, ako ay naging isang third-rate villain na sinipa mula sa mga dorm sa simula ng laro. Hindi ito patas. Hindi ito maaaring maging seryoso. Palagi akong nabuhay ng isang matipid at simpleng buhay ng walang kasakiman. Naririnig ang aking mga reklamo, ang mga mag-aaral sa paligid ko ay naiinis na tinawag akong walang kahihiyan. Sa ganito, maaari lamang akong tumugon ng may isang mapait na ngiti. Sa sandaling iyon, binuksan ko ang aking attribute panel, ngunit natigilan ako sa mga numero na nakita ko. Ang lahat ng aking mga kakayahan ay may iisang numero lamang. Gayunpaman, ito ay tila makatwiran, pagkatapos ng lahat, si Ed ay isang third-rate villain sa kwento, hindi ko rin maalala ang kanyang tunay na kapalaran. Bigla, isang malabong imahe ang sumabog sa aking isipan. Ang tragedy character sa pagtatapos ng kwento ay tila si Ed. Ang isang maliit na thug, nahulog sa mahirap na oras, ang pagkakaroon ng isang buhay na naiwan ay hindi masyadong masama. Bagaman hindi ko alam kung bakit ako natapos sa katawan na ito, tumanggi akong hayaan ang aking sarili na itapon. Dapat akong mabuhay hanggang sa finale. Sa halip na isang paaralan, ang akademya ay mas malapit sa pagiging isang lungsod kasama ang buong Archon Mountains bilang lugar nito. Ang lugar na ito ay nasa hilagang silangan ng akademya, ang hindi na buong kagubatan. Sinusubukan kong makatakas sa prying eyes ng mga mag-aaral at natapos ang paglalakad ng kalahating araw. Iyon ay maraming oras upang maunawaan ang sitwasyon na naruroon ko. Nakita ko ang aking sarili sa Sylvania Academy. Sa kabutihang palad, kahit na ako ay pinalayas mula sa pamilya, hindi ako pinalayas mula sa paaralan. Mahalaga ito para sa aking buhay sa hinaharap, dahil ang Sylvania ay isang top-tier na akademya, hanggat maaari akong makapagtapos. Ang aking buhay pagkatapos ay magiging ligtas. Kaya, ang aking kasalukuyang layunin ay, upang makapagtapos ng matagumpay. Susunod na darating ang isyo ng mamahaling matrikula, kung makakapag-secure ako ng isang scholar para sa susunod na semestre, ang problemang ito ay madaling malulutas. Ngunit kapag tiningnan ko ang mga halaga ng katangian sa tabi ko, natahimik ako. Mayroon ba talagang pagkakataon na makakuha ng isang scholar? Magiging mabuti na hindi mapigilan ang isang grado. Sa ngayon, ituon natin ang mga agarang problema paglutas ng mga pangunahing kaalaman sa pagkain, damit, at kanlungan. Binuksan ko ang aking malita at sinuri ang aking sitwasyon, paano ko maiiwasan na maging isang bobo. Nakikita kong may sapat akong damit. Ayon sa pagtatasa ng orihinal na script ng taong ito, hindi makahanap ng trabaho at hindi na bumalik sa pinalayas na dormitoryo, tila kailangan kong manirahan pansamantala sa kagubatan na ito. Pagkatapos, nakakita ako ng isang lugar na malapit sa isang stream. Plano kong itayo ang aking bahay dito, kung saan mayroong isang mapagkukunan ng tubig, ang pagkain ay dapat ding maging mas maraming. Bagaman maaari kong gamitin ang mahika upang i-chop ang mga puno, ang katawan na ito ay maubos pagkatapos ng pagputol ng 5 o 6 na sanga lamang. Sa ngayon, napakagutom ko, kaya pinahit ko ang aking tingin patungo sa kalapit na kahoy. Naaalala ko na sinabi ng aking lolo, ang tree bark ay nakakain din. Kailangan ko lang gawin ngayon. Kung hindi ka tumingin ng mabuti, mukhang medyo dibdib ng manok. Isang kagat malabo ngunit matigas, kagustuhan tulad ng manok, ngunit walang anumang protina. Matapos magutom sa isang araw at ihagis para sa 2, natapos ko na ang kahoy ay dapat gamitin para sa pagbuo ng mga bahay.
Una, kailangan mong itaas ang frame na sumusuporta sa kahoy. Mayroon lamang akong 2 kamay, ngunit mayroong 4 na suporta. Hindi talaga ito isang madaling trabaho. Ngunit kailangan kong magtiyaga at itali ng mabilis ang frame. Kumpleto ang frame ng tirahan, ngunit malayo pa rin ang paraan. Inipon ko ang aking damit para matulog ako, hindi ako makatulog sa hubad na lupa, dumating ang gabi, at ipinagpatuloy ko ang pagbuo ng kanlungan. Dumating ang araw at bahagya akong pinamamahalaang upang tapusin ito. Habang nagpapahinga ako, lumitaw ang system. Nakamit ko ang pamagat ng Novice Craftsman para sa pagkumpleto ng pangunahing kanlungan ng kahoy. Tiningnan ko ito ng mga pagod na mata, kaya ang pag-pop up ng sistema ng crafting habang ito rin. Kumpara sa mahika, tila mas angkop si Ed sa gawaing gawa sa likha. Sa ngayon, ang aking tiyan ay patuloy na umuusbong mula sa gutom, kaya kailangan ko ang hand-inas na iyon. Kasunod nito, gumawa ako ng isang simpleng harpon dahil gusto kong kumain ng isda. 2 araw sa isang walang laman na tiyan at labis na pisikal na paggawa. Tiyak na hindi na ako makakapaglipat ngayon, gayunpaman dapat maging desperasyon na pinapanatili akong gumagalaw. Di nagtagal, nahuli ko ang 2 maliit na isda kasama nito. Kinukuha ko ang aking sarili upang lumikha ng isang apoy upang lutuin ito. Bagaman maliit ang mga isda, sapat na ang mga ito upang punan ang mga gap sa pagitan ng aking mga ngipin. Ngayon, sa 1 linggo na naiwan bago magsimula ang paaralan, kailangan ko lang magpatuloy sa ganito at makakaya kong makarating sa paaralan ng walang labis na problema. Noon lang, ang hitsura ng isang batang babae ay nag-ambala sa aking tahimik na buhay. Mapahamak. Sobrang abala ako na nakaligtas na nakalimutan ko ang isang bagay na mahalaga, ang pangunahing mga karakter. Ngunit sa lahat ng mga tao, hindi ko inaasahan na makilala siya rito si Princess Phonia, ang nag-alis sa labas ng dormitoryo. Si Ed Roth Taylor ay isang villain na lumilitaw sa simula ng laro, gamit ang kanyang marangal na katayuan upang mag-abala sa kaibigan ng pagkabata ng kalaban. Bagaman binugbog ang kalahati ng kamatayan, hindi sumuko si Ed at nagbigay ng sama ng loob sa ibabaw nito. Sa panahon ng pagsusulit sa pagpasok sa Sylvania, pinalabas ni Ed ang papel ng pagsubok ng protagonist. Gayunpaman, ang kanyang mga kasinungalingan ay nakita ng isang batang babae na dumating upang kumuha ng pagsusulit sa pagpasok habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Phonia Clow, ang pangatlong Imperial Princess ng Clow Empire, at sa pamamagitan ng pag-activate ng insight, ay nakita niya ang mga kasinungalingan at pagsasabwatan ng target. Si Ed na nahuli sa isang malungkot na estado, na naghahawak ng kanyang mga ngipin na gumagawa ng mga dahilan, ay ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan na nakalantad sa pananaw ni Phoenia at pagkatapos ay hinabol sa labas ng dorm. Simula noon, si Ed ay naging pinakahinamak na tao sa akademya. At ngayon, nakilala ko ang huling tao na dapat kong nakatagpo. Medyo nagulat ako nang samandal siya. Ito ay lumiliko, ang layunin ni Phoenia para sa pagpunta rito ay upang ako ay mag-address mula sa paaralan ng kusang loob. Bagaman nababahala ako tungkol sa mga isda na malapit ng magsunog at nagugutom sa loob ng 3 buong araw, ang kasalukuyang krisis ay mas may problema. Ang babaeng ito na nagngangalang Phoenia, talagang may kapangyarihan siyang umalis sa paaralan. Kung iyon ang kaso, bakit hindi ayon ang mga talahan na yan? Hindi ba ang royalty ay laging binabantayan ng mga mabibigat na armadong sundalo? Upang isipin na ang isang marangal na prinsesa ay dumating sa isang nakahiwalay na kagubatan na tulad nito, hindi ba mapanganib? Naririnig ito, agad na tumagal ang Phoenia. Kapag naisip niya na lalaban ako, sa halip ay ipinahayag ko ang aking time na pasasalamat sa kanya. Insight, aktibo. Kaagad, naaktibo niya ang kanyang pananaw. Siya ay lubos na nagulat dahil ang pananaw ay hindi nakakita ng mga kasinungalingan. Nakakakita ng kanyang reaksyon, parang nagulat siya, iyon ay dahil hindi talaga ako nagsisinungaling. Ang pamilyang Roth Taylor na pag-aari ni Ed ay isang malakas na pamilya na marangal, ngunit inaapi nila ang mga karaniwang tao na gumagamit ng kanilang katayuan, kahit na nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao sa pagtugis ng kawalang kamatayan. Sa huli, ang pamilyang ito ay naging isang pangkat ng basurahan na kailangang alisin ng kalaban, ang mga miyembro ay pinugutan ng ulo o nabilanggo, napapahamak na hindi na muling babangon.
Ngunit maswerte si Ed sa kanyang kasawian, dahil pinalayas mula sa pamilya ay nagligtas sa kanya mula sa sakuna. Maaari akong maging malamig at gutom ngayon, ngunit mas mahusay pa ito kaysa sa namamatay. Pagkatapos ng lahat, kung hindi para sa kanya, baka namatay na ako dahil sa mga problema ng aking pamilya, kung gayon magiging laro ito para sa akin. Sa makatuwid, ngayon hindi ko dapat hayaan siyang mahuli ang anumang pagkilos sa akin, kung hindi man, tiyak na pipilitin niya ako na umatras sa paaralan. Gayunpaman, interesado ako tungkol sa kung bakit siya napunta rito. Alam kong dapat na siya ay dumating pagkatapos na makita ako ng pagkakataon. Pumunta ka rito para sa pagsubok sa paglalagay ng klase, hindi ba? Ang pagsubok sa paglalagay ng klase ni Professor Glast ay isang pagsubok upang makahanap ng mga magic kwintas na nakatago sa kagubatan. Ang pagsubok na ito ay kilala sa pagiging mahirap, ngunit kung ito ang marangal na Princess Phonia. Gayunpaman, diretso niyang pinigilan ang aking mga salita, iniisip ko lang na binabalot ko lang siya. Ngunit ang aking mga susunod na salita ay nag-iwan sa kanya na natigilan, kung wala ang aking tulong, tiyak na hindi mo ito gagawin sa klase A. Kung nagsisinungaling ako, magbabawas ako mula sa paaralan ng kusang loob. Kasunod nito, sinundan niya ang aking mga direksyon sa gitna ng isla. Doon, nakita niya ang regalo na nabanggit ko. Sa sandaling ito, si Phonia ay puno ng mga pag-aalinlangan, 3 araw na ang nakalilipas. Si Ed ay mayroon pa ring kasuklam-suklam na pag-uugali, ngunit mula sa kanyang kamakailang pag-uugali, hindi na niya makita ang mga saloobin ni Ed. Opisyal na natapos ang pagsubok sa paglalagay ng klase. Di nagtagal, ang oras upang ipahayag ang mga resulta ay dumating. Alisin ang mga kwintas na iyong nakuha. Ang tiwala ng mga bagong mag-aaral, bawat isa ay nagpakita ng mga magic kwintas na kanilang nahanap. Gayunpaman, direktang inilagay ni Professor Glast ang mga ito sa Class F. Ito ay lumiliko, ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga kwintas na magic, ngunit mas mahalaga, ang kalidad ng mga kwintas. Tanging ang mga nakakita ng kwintas na may partikular na maliit na kapangyarihan ng mahika ay maaaring mailagay sa klase A. Ang mas mababa ang kalidad ng bid, mas napatunayan nito ang pagiging sensitibo ng isang tao sa mahiwagang kapangyarihan. 3 ka lamang ang natagpuan ng ganitong uri ng bid. Ang mga ito ay Zix, Lortelli, at sa wakas ang nakakita ng isang bid sa puno ng tagapag-alaga, ay magiging nangungunang mag-aaral sa mga bagong dating. Samantala, sa kabilang panig, ang aking plano sa pangingisda ay tumakbo sa mga problema. Dahil sa mga primitive na tool at kakulangan ng mga uri ng isda, ang bilang ng mga isda na nahuli ay maliit, at wala na akong lakas na gumamit ng sibat. Sa sandaling ito, maaari lamang akong mangisda muli gamit ang mga simpleng tool. Nakita ng Phonia sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga flat aries at sophistries mula pa noong pagkabata, sa ilalim ng relo ng pananaw, hindi ako maaaring magsinungaling, kaya maaari ko lamang siyang bigyan ng pinakamakatotohanang impormasyon. Ngunit sa orihinal, sa kwento, ang Phonia ay dapat na mailagay sa Class F. Kung nahanap niya ang Golden Bead at ipasok ang Class A, ang buong storyline ay sumasailalim sa isang napakalaking pagbabago. Bagaman hindi ko na kailangang mag-alis mula sa paaralan, ang aking impormasyon ay magiging walang silbi. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nabuo tulad ng naisip ko, ang nangungunang mag-aaral sa mga bagong dating ay si Lucy Merrill. Ang hinaharap ay maaaring hindi pa rin magbabago. Palaging makikita ng pananaw ang katotohanan. Ito ay lumiliko, bago ito, kinumpirma ni Phonia na hindi ako nagsinungaling, ngunit hindi niya tinanggap ang aking regalo. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan na kumuha ng pagsusulit, upang maiwasan ang espesyal na paggamot, kaya hindi niya matanggap ang bid na ito. Tulad ng paghahanap nito ay isang bagay na hindi niya nagawa sa kanyang sarili. Sa hinaharap, ang Phonia ay makikilala bilang Princess of Love. Hindi ito isang kasanayan o stat, ngunit isang pamagat na makukuha niya sa pamamagitan ng paglalakad ng matuwid na landas. Itinapon ko ang pain sa prinsesa. Tulad ng sinabi ko, sa huli ay hindi siya nagtagumpay sa pagpasok sa Class A. Ngayon, si Phonia ay lalong nagyusisa sa akin, tila hindi na niya makita ang aking mga saloobin. Ed Roth Taylor, titingnan kita.